Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another content. Ito medyo malalim tong usapan natin for today's video kasi pagtatalakayin natin tong World Up Coin na to ha. Anuhin lang natin, dahan-dahanin lang natin to ha. So, ano ba yung World Up Coin na yan at ano ba tong katabing technology ni Madam? Ito pong tawag dito sa bilog na to ay orb. Okay, orb yan. Ano ang ginagawa ng orb? Ini-scan niya yung mata mo, particular yung iris, para magkaroon ka ng digital fingerprint na tinatawag. O bakit hindi mo ginagamit yung fingerprint mo? According to the technology na to, mas malupit daw pagdating sa uniqueness ang iris. Ibig sabihin, yung sa mata mo, mas malupit na identification ang pwede nilang gawin doon pag kinonvert na leon sa hash code na tinatawag. Kumbaga, kung irarank nila yung thumbnail, face recognition, etc., yung iris yung pinakamalupit, okay, as biometrics, okay? So, pagka etong technology nito ay naimbento to ni Sam Altman-Fried. Sam Altman yung sa ChatGPT, eto. So, ito po yung kanilang website na World, and kung naaalala nyo, si Sam Altman, siya yung isa sa CEO ng OpenAI na gumawa ng ChatGPT. Kung naalala nyo lang naman yan. Now, mga Lodi Bells, ang problema kasi dito, hindi siya mismo yung head ng cryptocurrency project. Kumbaga, nakita niya lang yung vision nung gustong gawin ng WorldCoin na yan. So, naging CEO din siya. Nag-invest siya din ng $200 million. Oh my God. So, and yung nakikita niyong bola, yan, itong bola na to, legit naman yan. Ang purpose niyan kasi, i-scan. Ang tawag dito ay orb, by the way. I-scan yung mata nyo. Tapos, pag in-scan yung mata nyo, yung iris na tinatawag, yung ay kukunin yung information nun, tapos gagawing code or crypto hash na tinatawag nila. At yon ay magiging panlaban daw yan sa mga fake news, sa mga deepfake, or dun sa emerging AI technology na mahirap nang i-distinguish yung totoo or sa hindi. Kung ang tawag nila dito is proof of personhood, okay? Pag napatunayan mo na tao ka, dahil na-submit mo na yung mga kailangan dito sa orb na to, bibigyan kanila ng World Up Token. Ayan na. Ito na yung exciting part para dun sa mga pumipirma dyan. Ayan. Kasi kapag katapos mong kumpletuhin yung proseso or meron ka ng tinatawag na proof of personhood, bibigyan ka na ng WorldCoin token. Ayan na. Yan yung ine-airdrop nila dyan, mga kamatis, mga kaibigan. And nangako po yung, hindi yan naman talaga yung vision ng World Up. Ayan o. Yan talaga yung WorldCoin na yan. Yan talaga yung idea niya. Is that lahat ng tao is mag-own ng token na yan. And yung token na yan, 10 million lang yung 10 billion lang yung mint nila or gagawin nila para may scarcity na tinatawag. Tapos may value yan dapat, okay? Na 2,000 pesos as of this writing. Etong mga kababayan natin sa Bulacan, yan yung pinangako sa kanila. So anong nagiging problema? Liquidity. Mamaya pag-uusapan natin yung problema. Pero i-explain ko lang sa inyo ng masinsinan na kung matutupad naman yung vision ni Sam Altman at saka nitong co-founder niya nitong WorldCoin na to, ayos naman yan. Kasi nga, ang idea dyan is meron kang crypto ID na tinatawag or kasi magiging cryptographic code yung sinubmit mong biometrics sa kanila. Tapos, hindi ka na madadali ng deepfake. Hindi ka na madadali ng fake news. Hindi mo na kailangan mag-submit ng ID doon sa mga ibang mga website na kapartner ng World Up. Kunyari, kailangan nun, di ba, pagka mag-o-open kayo ng halimbawa ng account, tapos yung account na yun, kailangan 18 and above ka. Hindi nyo na kailangan dapat mag-submit ng ID doon sa mga ganong klaseng website na partner nitong World Up na to.
Yan. So, etong mga tao sa Bulacan, parang naging sila yung unang test subjects dito sa Pilipinas. Well, ano naman yan, dala ng kahirapan ng buhay, marami talagang wala nang may, and karamihan dyan, wala naman talaga, hindi naman talaga sila nag-cryptocurrency. Siguro nga dyan, karamihan dyan, ang meron lang, GCash lang talaga eh. Pero ibang online banking, siguro wala pa eh. Hindi sila nag-i-stocks, hindi sila bumibili ng mga digital assets, 'di ba? Pero sila ang gusto lang nila makuha yung libreng 2,000 pesos kasi madali lang naman eh. Scan iris, lagay yung date information mo doon, tapos na. Who cares, 'di ba? Lalong-lalo na nasa third world country ka kasi yun nga yung nagiging training ground nitong World App na to eh, na ang inaakit niya yung mga wala naman talagang pakialam doon na ibigay yung information nila. Just so na makakuha sila ng ayuda na galing dito sa hindi galing doon sa gobyerno, galing to doon sa World App na yan, 'di ba? Easy money, 'di ba? So yun nga yung nangyari. Ngayon, ang naging problema ay yung liquidity na tinatawag, okay? Ano ba ibig sabihin ng liquidity na tinatawag, okay? Halimbawa, naglagay ka ng 100 pesos sa bangko. Okay, wag naman 1,000. Naglagay ka ng 1,000 pesos sa bangko. Yang 1,000 pesos na yan, dapat liquid yan sa bangko. Pag linagay mo, pwede mong i-withdraw as cash. Liquid, yun basically ibig sabihin nun. Yung digital assets mo or any form of assets, you can make it liquid or paper or maging pera. Gets nyo? So basically ganun. Halimbawa, nagbumili ko ng 100,000 worth ng pesos ng stock sa Jollibee. Okay? And gusto ko munang i-out yung 100,000 pesos worth na stocks yan sa Jollibee. Pwede kong pumunta sa kahit anong exchange sa Pilipinas. Halimbawa sa BPI. Kasi doon ako sa BPI stock exchange. Pwede kong pumunta doon. Tapos pwede kong ipalit yung 100,000 units ko. 100,000 worth ko na Jollibee stocks doon. And ipo-pull out nila, ibibigyan nila ako ng pera in return. So that is what liquidity means. Ngayon, nagka-problema kasi ang World App doon sa mga pumipila diyan. Bakit? Kasi nga hindi sila ganoon ka-liquid pala. Okay, wala silang pambayad doon sa maraming pumila doon. So ang nangyari, hawak-hawak lang nila yung basurang WorldCoin nila. Wala siyang value ngayon eh. Kasi nga hindi nila mailabas eh. In the bigger picture of things kasi, meron dapat worth yan. Parang pera yan halos eh. Dapat pera yan halos. Kaso, since ang nangyari is siguro walang pera ngayon yung stock exchange, hindi nila mahanap, hindi nila kayang i-handle yung ganyang karaming tao all at once magpo-pull out ng pera. 'Di ba? Yun nga. So ang mangyayari diyan, nung nagsimula kasi tong WorldCoin na to, nung inception nito. Okay, tong WorldCoin na to is nasa $60 to, okay? $60 magkano 'yan? Almost 3,000 pesos, 'di ba? 3,000 pesos siya. Nung tama ba? O tama, 3,000 pesos siya. Okay, pero ngayon mga Lodi Bells, nasa 1,800 pesos na lang siya. More or less, nasa $25. Ganun na lang yung presyo niya. So, nagbaba siya na nagbaba. Ang problema lang, many people are coming in to cash out. Ibig sabihin, sinosolid din nila yung token and kinukuha lang nila yung pera. Ang problema niyan, hindi nagkakaroon ng demand eh. Wala kasing nag-hold nung token eh, 'di ba? Parang nangyari dun sa ibang mga cryptocurrency project na bumabagsak sila ng bumabagsak kasi nga lahat ng tao gusto na mag-out ng pera, nawawalan siya ng value. Etong mga tao na to, wala naman silang pakialam diyan eh. Yung pakialam ba namin? Gusto namin yung ngayon, yung pera ngayon. Gusto naming i-out yung 1,800 pesos na pinangako nyo sa amin. So nagkakaproblema ngayon sa liquidity ng nitong cryptocurrency na to. In a bigger, broader picture, hindi siya talaga scam. Pero
Ang nangyayari, since hindi maka-withdraw yung mga tao, feel nila na scam sila. Well, hindi nag-deliver ng promise eh. Di pagka ganun, feeling mo talaga na scam ka. 'Di ba? So sisihin natin yung may-ari ng OpenAI. Kasi hindi sila liquid eh. Anyway, mga kamads, mga kaibigan, pagpatuloy natin yung discussion nito kasi medyo komplikado to eh. And marami talaga nagrereklamo. Anuhin natin, unti-untiin natin yung storya. Kung meron kayong corrections sa akin dyan, sa baba, please correct me if I'm wrong. Wala namang problema. Iko-correct ko next content. Kung tama naman yung explanation ko, dagdagan pa natin ng kaalaman para mas lumabong yung community natin ngayon. Alright mga kamads, mga kaibigan, yun lang naman yung sa akin for today. Gege mga lods.